Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Saan nangunguna sina Lenny at Vico na mga surveys? Mga kabunyog, hindi ibig sabihin niya na ilinaw ko lang. Baka isipin nyo mga kabunyog, ang tinutukoy ko ay ang tinutukoy ko President, Vice President. Hindi po Hindi po. Hindi po ito pang President at Vice President. Unang-una, hindi naman pwede si Vico sa President eh. Hindi rin pwede si Vico sa Vice President. Ang edad niya kasi, ito, alam nyo, nakakapanghinayang yan si Vico Soto. Bakit? Kaya niya nang mag-Vice President eh. Kung ayaw nga ni Lenny, pwede na sana siyang mag-President eh. Marami ang bilib dyan kay Vico Soto eh. Bagong leaders ang kailangan natin. Kaya lang ang problema, tiningnan ko yung birthday ni Vico Soto. Magpo 40 years old si Vico Soto, 2028, June. June ang birthday niya. Tingnan ko nga uli, pasiguro ako. Parang tiningnan ko yan eh. Birthday ni Vico Soto, ano siya? Ito. June 17, 1989. 1989, June 17. Ngayon, kung ilalagay natin sa 2028, mga kabunyog, 2028, ilan? 39. Kita nyo? Kaya magpo-40 yata siya. Magpo-40 siya. Hindi pa siya pasok sa 2028 na May. Kailangan kasi sa election sa May, 40 years old ka na. Yan yung dyan, mga kabunyog. So, hindi siya pwede sa Vice President, hindi siya pwede sa President. Kasi ang age na kailangan sa Constitution, ang edad ng pwedeng magpresidente at vice presidente, at least 40 years old sa day ng election. Kaya hindi sayang. Sayang kay Vico Soto. Naman, pwede siya magsenador. Pwede siya magsenador si Vico Soto. Kasi sa senador, 35. Mga kabunyog, mga kababayan. Ngayon, saan ko sinasabi na nagtatap si Lenny at si Vico? Si Lenny nagtatap sa president, si Vico nagtatap sa senador. Alam niyo mga kabunyog, si Vico Soto tap sa senador. Talo niya si Padilla. Talo niya si Padilla, mga kabunyog. Kaya nga, hindi mga kabunyog kumbaga, si Vico Soto, gustong-gusto ng tao sa kanya eh. Sa survey, sa senador, siya ang top. Talo niya pa si Robin Padilla. So pagkaganyan mga kabunyog, at least may hope tayong nakikita sa bansa natin. Kasi imaginein mo kung si Robin Padilla yung nagtatap sa survey. Nakakaano naman. Pero sa survey, sa mga survey Okta yata yun, sa Tangere, si Vico Soto ang nagtatap sa senador. Ang problema kay Vico Soto, hindi nagdi-declare na tatakbong senador eh. Kaya medyo, tayo mga kabunyog, kasi tapos na siya sa Pasig. Nakatatlong terms na siya. So pwede na siyang tumakbo sa Senate eh. Hindi lang siya pwede sa President at Vice President. Kasi nga, 40 years old eh. Pero sa Senador, 35. Pwede na siya. Pwede na siya. Kaya lang, ayaw daw eh. Sabi ni Vico Soto, di ba? Pahinga daw muna siya sa politika sa 2028. Pero hindi.
Yan din si Leni Robredo. Si Leni Robredo din, nagtatap na sa mga tinatalo na si Sara Duterte. Tinatalo na si Sara. Kaya yung sinasabi kong Leni at Vico nangunguna na sa mga surveys, hindi po yun President at Vice President. ah, President si Leni, actually ang sinorvey, Leni Tulfo ang tandem versus Sara Aimee. Sa survey, nananalo na si Leni. Hindi pa yan nagdideklara, ayaw pa yan niyang tumakbo. Pagdating naman sa senador, nangunguna si Vico Soto. Nangunguna na si Vico Soto. Kaya ang problema, itong dalawang ito na nangunguna sa President si Leni, nangunguna sa senador si Vico, pareho ayaw tumakbo. Ano ba naman yan? Kaya sa totoo lang, dapat si dating Vice President ngayon ay Naga City Mayor Leni Robredo. Gayon din si Pasig City Mayor Vico Soto. Dapat tumakbo sila sa 2028, hindi na dahil sa para na lang sa bayan. Kumbaga, ano bang alam naman natin yung dalawang leaders na yan. Kumbaga, sa dalawang leaders na yan, si Leni at si Vico Soto, mahal nila ang ating bayan. Ngayon, kung mahal talaga nila ang ating bayan, sana kahit ayaw na nilang tumakbo sa 28 dahil sa pangangailangan ng bayan, tumakbo sila. Tumakbo si Lening President, tumakbo si Vico na senador. Mga kabunyog, ano sa tingin nyo? Kaya ito ang maganda dito, ako nga kaya nga nung makita ko na nangunguna sa survey si Vico Soto, ibig sabihin yan, mayroon na ring inabot kahit papano na level ang ating mga butante. Mas nangunguna si Vico kaysa kay Rubin Padilla, ay at least naman. Salamat naman kahit papano, di ba? At sa survey, sa presidente, yung tandem ng Leni Tulfo nangunguna na laban kay Sara Aimee. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, pero hindi pwede kasing mag-Leni Vico. Kasi hindi pa pwedeng mag-Vice President si Vico Soto. Hindi pwede. Kasi yung edad niya, yung edad ni Vico Soto, hindi pa siya 40 years old. Mga kabunyog, hindi pa siya 40 years old sa eleksyon. Ang eleksyon kasi 2028. Sa 39 pa lang siya 39. 39 siya. Ay ang kailangan sa President at Vice President, 40 years old. Pero pwede siyang magsenador. Kasi ang senador nga, 35. Sana naman tumakbo si Vico Sotong senador. At least pag senador siya sa 2028, 6 years, after 6 years, baka pwede na siya magpresidente ng Pilipinas. At si Leni Robredo naman, sa 2028. Di ba? Pwede yan. Mayroon pang mayroon pang sasabi, na daw muna. Pwede naman mag-vice ng, syempre kukuha si Leni ng vice niya, na malakas din. Ay, ang pinufloat nga, Robredo Tulfo. Ay si Tulfo kasi manok ng administrasyon yan. So mag-a-alliance yung administrasyon saka ang oposisyon. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, so ito. So yan mga kabunyog, ang sinasabi ko dito, itong survey na tinutukoy ko, hindi ito survey ng President at Vice President. Kasi hindi pa nga pwede si Vico Soto sa Vice President. Ang sinasabi kong nangunguna si Vico sa survey sa senador, nangunguna si Vico, talo pa nga si Rubin Padilla. So medyo maganda, no? Medyo maganda. Kaya ito? Si Leni Robredo nangunguna rin. Tiningnan kasi yung mga tandem-tandem. Parang hypothetical. Paano kung tumakbo na President, Vice President ng tandem Leni Robredo, Rapi Tulfo? Rapi Tulfo. Tapos ang kalaban, Sara Duterte, Aimee Marcos. Panalo si Leni. Hindi pa yan nagdideklara. Ganon din si Vico Soto.
Hindi pa yan nagdideklara na tatakbong senador si Vico, pero number 1. Si Leni Robredo rin, hindi yung nagdideklara. Pero panalo rin. Kaya ano mga kabunyog, may hope, may pag-asa ang ating bayan. Ibig sabihin, naghahanap ang tao ng alternatibo. Ayaw na rin nila kay Sara Duterte, ang ibig sabihin yan. Ha? Ang ibig sabihin yan, ayaw na rin nila kay Sara Duterte. Ang kailangan lang talaga, makumbinsi si Leni na tatakbo. At ang kailangan talaga, magsanib pwersa ang lahat ng anti-Duterte. Pati ang administrasyon, dapat makasama. Kaya ano ito, mga kabunyog, mga kababayan, ayan po yung natin, yung ngayon, yung picture na yan na nakita nyo, nag-react kayo, nandyan si Magalong, wala tayong magagawa. Siyempre, nandyan si Magalong sa picture. Bakit? Ayan yung grupo ng Mayors for Good Governance. Di ba mayroon kasing grupo yung mga mayors, yung mga Mayors for Good Governance, ang mga diyan, leaders niyan, sila Magalong, sila Vico Soto, sila Mayor Joy Belmonte ng Quezon City, si Leni Robredo, tapos yung si Mayor Hataman ng Basilan. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, hindi natin maaalis diyan si picture si Magalong kasi meeting yan ng mga mayors for good Mayors for Good Governance. Neri Hirimayas. So mga kabunyog, mga kababayan, yan yung lumalabas ngayon. Leni Vico. Okay? Magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.